Nakikita nyo ngayon sa aking likuran na isang private property sa harap mismo ng religious compound ng Kingdom of Jesus Christ dito sa Davao City. Ang malaking katanungan na kung totoo nga ang police visibility ang dahilan ng presensya ng kapulisan dito sa harap ng aming compound, bakit sila nasa loob ng private property at bakit nasa dilim at hindi lumalabas at nagtatakip ng mga muka? Isang malaking katanungan kung pulis pa nga ba ang mga nakauniforming ito na nasa ating harapan o mga NPA na nagkukunwaring alagad ng batas. Palaisipan din na maituturing ang pagkakanlong ng mga kinatawa ng private property sa mga hindi nagpapakilala, nakatakip ang mukha at walang maipakitang mission order ng mga pulis na kung tunay na police visibility ang pakay ay hindi magtatago sa dilim at hindi papasok sa loob ng isang private property kapag lalapitan o tinatanong. Pangalan, huwag kayo matakot. Bakit po kayo takot magbigay ng pangalan? Bakit po takot magbigay ng ID? Ha? Ayon sa nakausap namin na kinatawan ng security sa lugar, nakikigamit lamang ng CR ang mga ito, pero iba ang sinasabi ng mga nakunang video. Alright, welcome back to my channel mga guys. Hello, kumusta kayo dyan? And today, magbigay tayo ng reaction dito sa mga walang hiyang mga pulis dito sa Davao. Ito, may bagong nangyayari naman sa Davao. Yung sa KOJC mga guys, ito, napuno ng mga gwardya ng mga pulis sa harapan at sa likuran. Wala namang mga mission order, no? Pagtatanungin, wala, hindi masyadong nagsasagot itong mga tao na to. Nagpakapala ng mukha itong mga pulis na to. At saka talagang nagbabantay sila, nagmamasid sila. Pero nagmamask sila mga guys, no? Para silang mga NPA. Katulad dito sa mga report nito ngayon. Eto, tunghayan natin ito mga guys kasi parang nababastusan ako sa mga pulis ngayon dito sa sa bagong administrasyon na to. Bakit nagkagalito itong mga pulis? Si Kibuloy lang ang habol nila. Pero grabe sila kung makapagbantay, no? Ninulusob na naman nila yung KOJC. Wala naman silang nakita diyan. Wala naman yung si Kibuloy, di ba? Pwede naman kasi sabihin nila na na siyempre wanted sa kanila si Kibuloy, nagbabantay sila. Pero hindi nila binabanggit na ganyan. Talagang para silang mga hindi pulis, no? Nagtatakip pa ng mukha. Ito, tunghayan natin itong mga guys sa programa ng Banateros. Kasi itong balita nito, hindi ko to nakita sa ibang istasyon. Wala to sa headlines ng ibang istasyon. Wala kang makita ibang media dito. Buti nga lang mayroong pang mayroong SMNI nakabantay palagi sa mga ganitong panggigipit. Wala kang masyado makikita sa ibang media. Kaya nagtataka tayo ngayong panahon na to, bakit media nagkaganito ng media. Sige nga mga guys, tungayan natin to sa Banateros. Meron pang parang akmang mamamaril. Ayun, totoo yun, boss Dada. At mamaya-maya lang, ipapakita natin yan. Ayun, ito, karugtong na to yun yung tabi ko kanina. Ayun yung mayabang na yun. Yung wala pulis na yun. Na akmang, ayun diba? Gumagano na siya, Ang yayabang talaga nito, Talagang pinoprovoke nila ito mga taga-KOJC para maayos ang katuparan siguro nila. Yung mga gusto nila mangyari. Hindi ba? Paano gumano? Parang magbubulos? Ayun, Tapos ang pangit pa na mukha niya, nakakatakot. Parang ganyan talaga ang mukha niyan. Ganyan ba? Sorry. Ang pangit naman ang bibig ko. Pangit. Gumano siya, Naka-ready na. Diba ang pangit ng asta ng ganyang pulis? Diba? Totoo naman talaga sa Kibuloy, wanted sa kanila. Pero ginagawa nila, binabasura nila yung uniforme ng pulis. Marami nang walang tiwala na ngayon sa kapulisan dahil sa mga ganitong utos ng mga high ranks ng mga pulis. Lalo pa yung isang pulis na si Torre, yung kapal na mukha talaga nun. Mga gago ng mga pulis ngayon, nagpapadala sa mga politiko. May audio ba yun? Anong sinabi? Yun? Ipinapanakot mo yung baril mo, mamamaril ka ng mga religious people. Yan na nga. Yan nga yung kaloko-loko. Bakit nung nandiyan kami, di niya naman ginawa yan. Alam mo kung ginawa niya yan, pag nandiyan ako, patatanggal ko sa kanya, pati uniforme niya Hindi, kukurutan kami dalawa. Hanggang magdamag. Ako siguro, pag naging siya, bibigyan ko ng Boss Dada Burger. Ang sarap Baka gutom lang to Maiinit ang mga ulo nyo, baka baka inaway kayo ng mga jowa nyo, Pero dahil mali nga sila, mali ang ginagawa nila, wala sila nagawa. Umalis na lang yung mga yan, Oo. Pero diba?
Klaro-klarong mali ang ginawa nila. Alam nila na mali, no? Alam nila na mali, no? Naglalagay pa sila ng poster na wanted. No, unfair talaga 'yan. Hindi ako kumakampi kay Kibuloy sa mga kaso niya, pero makikita kong unfairness, no? Lalo na pag nilalagay nyo na ng wanted poster. Wanted ba yung tao? Convicted na ba yan? Di ba? Unfair yan eh. Unfair talaga yan eh. Nawala na ang sistema ng hustisya natin pagka ganito, wanted na nila agad. Grabe kung makalusog itong mga to, parang overkill, parang kriminal na kriminal yung tao si Kibuloy. At saka hindi lang si Kibuloy, no? Itong Kingdom of Jesus Christ, this is a Christian community. Oh, mga bobo talaga tong mga pulis na to eh. Oh. Oo, yung lalo na yung si Torre, napaka-bobo yung pulis na yan eh. Buti nga sasampalin niya ni Baste. Oo. Kasi mga walang hiya eh. Alam naman namin na yung mga galawan yan, ano yan eh, may utos yan sa taas eh. Ayan si Marvel, yung ginawa ni Marvel na pagtanggal niya sa mga security kay Sara, no? Napaka-bobo na galaw. No? Klarong-klaro. No? Sa lahat ng panahon, ngayon ka pa magbawas ng security sa Vice Presidente, ngayon mo lang sasabihin na kulang ang pulis, napaka-bobo na dahilan talaga yan. Oo, talaga putang ina kayong mga pulis na kayo ganyan eh. Yung mga astan nyo ngayon, na klarong-klaro nagpaggamit kayo sa mga politiko. Kaya talagang putang ina kayo. Oh, sana makarma kayo mga... Ay, nanduduro. Nakita ko yun. Sumisigaw-sigaw pa yan eh. Kaya nga yan dyan dahil mababara. Nakuhanan ba yung pangalan nito? Wala, nakatakip eh. Nakatakip ng vest eh. Yun nga yung sinasabi nila dyan eh. Dapat talaga, at saka dapat nga yung ID pagka ganyan, nakapin eh. Pero nakuha naman yung mukha. Actually, may balita ata tayo dyan eh. Anyway, sige, basahin mo to. Master Engineer, itong balita na to para ma-reaksyonan natin. Ayun. Mga Alright. Yung mga pulis na yun, mga guys, nasa harap na sila, no? Nasa harap sila, nakatakip ang mga mukha. Hindi na sila sabi nilang mission order nila. Pwede naman kayong mag-checkpoint dyan eh. Maggawa kayo ng legal na na mission order o sasabihin yung magbabantay kami kasi andito yung lugar ni Kibuloy. Baka babalik siya ay arestuhin namin. Pwede man ganyan eh. Di ba maganda pag relasyon na ganyan sasabihin nila sa Kingdom of Jesus Christ na kung makita nyo, kung may mga sinyalis na andyan si Kibuloy, papasok kami. Di ba? Pwede naman ganyan eh. So, bakit ganito kayo? Bakit para kayong mga NPA na yung dating nyo eh? Pero obvious na wala naman kasi si Kibuloy dyan eh. Mga gago itong mga to. na di lamang illegal na armado kundi illegal na nagmamanman sa harap ng Kingdom of Jesus Christ religious compound sa Davao, di na kontento, naglagay pa ng wanted signage sa harap ng compound. Samantala, pagkanto ng isang private property, mga hindi nagpakilalang pulis sa harap ng KOJC compound sa Davao City, questionable ang detalye mula kay Jane Domingo. Philippine National Police pa nga ba o Philippine New People's Army na nga ang matatawag natin sa ating mga kapulisan dahil maliban sa nagtatakip na mga mukha at hindi nagbibigay ng pagkakakilanlan ay walang puso pa ito at garapalang naglagay ng wanted signage dito mismo sa harap ng KOJC compound, gawaing hindi makatao at walang pusong gobyerno. Yung poster na yan, sila naglagay, binaklas nila ngayon. No? Alam nila na mali. Ganito ang naging eksena sa harap ng Kingdom of Jesus Christ Religious Compound sa Davao City, kung saan di mapigilan ang hinagpis ng mga miyembro at misyonary ng KOJC dahil sa ginawang paglagay ng wanted signage ng mga pulis sa harap mismo ng kanilang tinuturing na tahanan. Dito sa posting ito, balak ilagay ng kapulisan ang wanted signage sa harap mismo ng KOJC compound kung saan naroroon ang mga miyembro at misyonaryo ng Kingdom of Jesus Christ. Kung hindi ba naman sila walang puso, hindi nila sasadyain na maglagay ng wanted signage sa harap mismo ng mga miyembro at misyonaryo ni Pastor Polo Sikibuloy. Bandang 10:00 ng gabi nang pumarada ang
mobile sa harap ng compound at base sa CCTV footage, sinimula ng mga lulo nito na ikabit ang poster sa isang poste kaya't hindi nakapagpigil ang mga nakasaksi na tumawid ng kalsada at pigilan ang mga walang pusong kapulisan. Walang puso at harap-harapang pababastos sa kapwa nila tao. Talagang pambabastos yan, no? Itong administrasyon na to, ito si Marcos. Ang kapal na mukha talaga to. Oh, ang napakakapal siya sa lahat ng mga politikong nakita ko. Ito pinakamakapal eh. Oh. Kasi talagang tumatawa lang siya. Oh. At saka alam naman namin na simula si Kibuloy nung kandidato pa siya, grabe ang endorsement ni Kibuloy, no? Walang utang na loob talaga to si Marcos eh. Walang utang na loob ng ginagawa niya. Ugaling komunista o NPA. We will expose them kay mga NPA na, mga eskalawag o mga pakawala. Samantala, maliban sa patuloy na paglapastangan na ito ng kapulisan sa karapatang pantao, ay hindi pa rin tumitigil ang surveillance ng mga ito sa lahat ng sulok ng KOJC compound na maaari ng tawaging casing o pagmamanman dahil sa may masama itong balak. Nagtatanong po kami bilang mamamayan dito sa Davao Kung ang City. iba ay hindi sumasagot sa patuloy na katanungan ng KOJC kung bakit sila nagmamanman sa mga vicinity ng lugar, meron namang iba na galit pa kapag tinatanong. Maliban pa rito ang pagsakay sa mga private vehicles at walang plate number ng mga sasakyan dahil dito masasabing questionable at kaduda-duda kung mga Kahit mga plate number pinagtatakpan. Oh, ano ibig sabihin yan? Ha? Kanino kayo nagtatago? Kayo naman ang mga pulis, mga bobo talaga itong mga putang ina na. pulis nga ba ang mga ito? Kung maaaring mga presong pinalaya upang magkunwaring pulis at maggamit sa mga masamang plano kay Pastor Polo Sikibuloy at sa buong Kingdom of Jesus Christ. Yan nga mga guys, no? Napakawalang iya talaga itong mga pulis na to. O, talagang nag-iba na ang imahe ngayon ng mga pulis, lalo na itong ginawa ni Marbil. O, klarong-klaro ito si Marbil na sumusunod lang ito sa mga nakakataas sa kanya. O, walang iba ng mga politiko, mga tambaluslos na dyan eh. Yan na yung mga tao na yan, yung mga tambaluslos. Oo, saktong-sakto talaga na word na talaga sa inyo yan eh. Ito si Romualdez, tambaluslos ka talaga eh. Mga putang ina, pasensya na kayo mga guys. Talagang nakakainis na ang nangyayari ngayon, no? Grabe na ang ginawa nila kay Sarah. Tama lang na tiwalag na talaga si Sarah. At saka aantayin natin mga guys na talagang tututong na si Sarah sa maisog. No? Someday. Yung mga bangag na administrasyon na to. Alright mga guys. Thank you for watching mga guys. Pasensya kayo sa mga pagmumura ko. Hindi ko na mapigilan talaga itong mga pulis na ganito.